Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain sa pamamagitan ng mga katotohanang karunungang ipinapahayag ng Diyos sa Biblia. Tatalakayin po natin ngayon at aalamin ang buong katotohanan kung sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo nitong huling araw ay bubuhayin niya lahat ng mga patay sa libingan, mabubutit masasama, o ang bubuhayin lang niya sa kanyang pagbabalik ay ang mga namatay sa kanya na kanyang mga apostol at ang mga banal na tao na nakasama niya noon ng panahon niya. Sa panahon po natin ngayon na nalalapit na ang huling araw, may mga paniniwala na sa pagbabalik ni Kristo, ang bubuhayin lang daw niya ay ang mga nangamatay sa Kanya. At ang mga ibang patay ay babalikan pa raw niya para buhayin namang uli. At ang kanilang pinagbabasihan ay ang ipinapahayag sa 1 Tesalonica 4, talatang 16. Ngayon, basahin po natin ang katotohanang ipinapahayag sa 1 Tesalonica talatang 4, 16 para lubusan nating maunawaan ang buong katotohanan. Ay lalaliman po natin ang ating pangunawa. Hindi po yung mababaw lang po na pangunawa, kundi malalim po na pangunawa. Nang sa ganun ay lubusan nating maunawaan ang buong katotohanan. Pinapahayag dito at sinasabi ang ganito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na manguli. Uungat katotohanang nakasaad dito na ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mga uli. Ngunit walang ipinapayag sa talata na sila lang ang bubuhayin. Maliwanag na sila lang ang unang mga bubuhay na mga uli, pero hindi lang sila ang bubuhayin. Kaya sa katotohanan, pagkatapos silang buhayin, ay bubuhayin din ni Kristo lahat ng mga patay, mabubutit masasama, hindi lang po yung mga namatay sa Kanya. Ngayon, ano po ang matibay na dahilan at patunay bakit natin sinabing pagkatapos buhayin ni Kristo, yung mga namatay sa Kanya ay bubuhayin din niya lahat ng mga patay. Isusunod po niyang bubuhayin sa araw din na yaon. Sapagkat lahat po ng mga patay, mabubutit masasama, ay nakarinig po ng kanyang tinig. Nang sumigaw siya sa alapaap na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, ay narinig po lahat ng patay na nasa libingan yung kanyang tinig. Yan po ang katotohanan. Yung kanyang sigaw na tinig ng arkanghel na may pakakak ng Diyos ay narinig po lahat ng mga patay. Basahin natin ang isa sa maraming patunay at ang unay sa aklat ng 1, 5, talatang 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Maliwanag po, at ngayon nga na maririnig ng mga patay
ang tinig ng anak ng Diyos. So narinig po ng lahat ng mga patay. Ng mga patay po, hindi lang po ang patay kay Kristo. Ibig sabihin, mabutit masama na patay, mabubuhay at makakarinig ng kanyang tinig. At ang lalo ngang magbibigay patunay ay ang sinabi dito na panglahatang pagtukoy, paglalarawan sa lahat ng patay. Sa lahat ng mga patay, in general po, pangkalahatan. Hindi po selective ang ginawa ng Diyos. Hindi siya pumipili ng mga patay na bubuhayin. Dahil nga sa ipinapahayag dito na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Maliwanag po ng mga patay, maririnig po ng mga patay. Hindi po sinabing maririnig ng mga patay kay Kristo. At hindi rin sinabing maririnig ng mga patay na masasama. At hindi rin sinabing maririnig ng mga patay na mabubuti lang. Kundi maririnig ng mga patay in general, pangkalahatan. Maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Kaya maliwanag po ang ipinapayag ng Biblia na lahat po ng patay na nasa libingan ay makakarinig ng tinig ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Basahin pa ho natin ang ibang mga konkretong patunay ng Biblia. Basahin pa natin ang ipinapahayag sa 1:5 talatang 28. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Maliwanag po ang ipinapahayag sa talatang ito. Lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. So maririnig po yung pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Maririnig po yung sigaw niya na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At sa talatang 29 ay lalong patitibayan ito na lahat po ng mga patay ay bubuhayin. Sinasabi dito, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na manguli sa buhay, at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na manguli sa paghatol. Kaya nga ang ipinapayag dito sa 1 Tesalonica 4 talatang 16 ay lahat po ng mga patay ay makakarinig ng kanyang tinig. Yung tinig niya na tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos ay maririnig po ng lahat. Hindi lang po ang namatay sa kanya, kundi lahat po ng namatay na tao na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at sila ay mabubuhay na manguli. Nagaya po ng pagkakasabi dito, at ito'y mangyayari sa isang araw na paghukom. Kaya wala pong babalikan si Kristo sa kanyang pagbabalik sa huling araw, ay wala siyang babalikan iba pang patay para buhayin niya pagkatapos pa ng 1,000 taon. Dahil wala na siyang babalikan mundo at lupa na ating tinitirhan sapagkat ito'y gugunawin niya. Basahin po natin ang 2 Pedro 3 talatang 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Maliwanag po na ang sangkalangitan ngayon at ang lupa ay iniingatang talaga
na itinataan sa araw ng paghukom. Kaya nga sa pagbabalik ni Kristo, pati mundong ito na langit at lupa ng mundong ating tinitirahan ay hukuman din ni Kristo. At ito'y itinataan sa apoy kasama ng mga taong buhay na dadatnan yung masasama, masusunog kasama ng langit at lupang ito. Kasabay nga nito yung the last big one dahil katapusan na ng sanglibutan. Maliwanag po na ang mga buhay na masasamang dadatnan niya sa kanyang pagbabalik sa huling araw ay hindi niya isinamang inagaw na kasama ng mga taong banal na nangatitira. Hindi niya isinamang inagaw sa alapaap, kung saan kasama rin ang ibang mga patay na kanyang inagaw din sa alapaap. Bagkus, sila iniwan niya at kasamang sinunog niya sa apoy. So ang mga masasamang tao po ay kasama hong natupok, kasama pong nagunaw sa langit at lupa na ating tinitiran ngayon. Kaya maliwanag po na bago niya gunawin ang mundo, ang langit at lupa na ito na itinaan niya sa apoy, kasama ng mga taong masasama, ay binuhay ni Kristo lahat po ng taong nasa libingan, mabubuti at masasama. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang